Ang ating pag-aaral ngayon ay naglalayo na paalalahanan tayo sa ating bagong pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya at mga tagasunod ni Jesus. At maturuan din tayo sa ating aralin ngayon na kung ano yung nararanasan natin mula sa Diyos ay siya din naman po nating maiparanas sa ibang tao. Kung nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos, kabutihan din yung ipaparanas natin sa iba. Kung kapayapaan ang naranasan natin mula sa Diyos, kapayapaan din ang ibinibigay natin sa iba. Kung tumanggap tayo ng kapatawaran, matuto din po tayong magpatawad. Or kung pag-ibig ang nararanasan natin mula sa Diyos, pag-ibig din ang maipadama natin sa iba. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, maaaring mahirapan tayong maging mabuting tao. Maaaring mahirapan tayong magbigay ng kapayapaan o mahirapan tayong makipagkasundo sa iba. Or mahirapan tayong magmahal or umibig lalo na sa mga hindi natin kilala at lalo na sa mga kaaway natin. May nabasa pa akong kwento. Merong isang bata na nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan para makikain ng hapunan. Ang nadatnan niyang ulam, ampalaya. Tinanong siya ng nanay ng kanyang kaibigan, "Gusto mo ba yung ampalaya?" Sabi ng bata. "Yes po, gusto ko siya." Kaya lang nung inabot na sa kanya yung ampalaya, tumanggi yung bata at hindi kumuha. Kaya nagtanong ulit yung nanay, "Akala ko ba gusto mo yung ampalaya?" Sagot ng bata, "Yes po, gusto ko yung ampalaya, pero hindi sapat yung pagkagusto ko para kainin yung ampalaya." Ang turo sa ating mga Kristiyano, ibigin yung kapwa. Pero bakit kaya hanggang ngayon, meron tayong mga inaaway? Ang turo sa atin, ibigin ang kapwa. Pero bakit hanggang ngayon, meron tayong hindi pinapatawad o meron tayong hindi tinatanggap? Madali ba tayong makalimot sa aral? Para tayong yung bata sa kwento. Yes, gusto natin yung gulay na ampalaya. Pero hindi ba sapat ang pagkagusto natin para kainin natin yung ampalaya? Sinasabi nating mahal natin yung ating kapwa. Pero hindi ba sapat yung pagmamahal na yun para patawarin natin? Hindi ba sapat para makasundo natin? O hindi ba sapat yun para ayusin natin yung ating relasyon sa kanila? At hindi lang po tayo makakalimutin sa mga aral na nagmumula sa Biblia, kundi po pagkaminsan, sadya nating isinasantabi yung mga katuruan at madaling mangibabaw sa atin yung galit at kaguluhan. Sa halip na pag-ibig at kapayapaan, madaling mangibabaw sa atin yung galit. At sa ilang mga pagkakataon din po, merong mga tao na walang pakialam sa aral. Nakapakinig, para namang naunawaan o tila tinanggap, pero walang pakialam sa aral. Walang malasakit sa kapwa. Nagiging manhid na lang. Kaya po, bagamat madalas nating mapag-aralan at madalas nating matalakay yung mga piling talata na ating babasahin ngayon, napili ko pa rin po itong maging pangunahing talata bilang paalala nga po para sa ikatitibay, para sa ikalalalim, at para sa ikalalago ng ating pananampalataya at pagkapit sa salita ng Diyos. At nawa nga po, sa ating pagsusuri sa ating mga sarili, makita din natin na habang tumatagal tayo sa pag-aaral ng Biblia, mas nababago tayo nito sa araw-araw, na nagiging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos, bunga ng pagkakaroon natin ng pananampalataya kay Jesus. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible. Ito po yung ating tatalakayin mula sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosa sa chapter 3, verse 14 at 15. Ito po ang sinasabi. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa chapter 3, kapag binasa po natin yung buong kabanata, makikita din natin dito yung konsepto ng kapanganakang muli o yung konsepto ng being born again. Yung katulad sa
mababasa natin na nasa sulat ni Apostle diyan naman sa chapter 3. Na tinuturuan tayo na dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo, ipinanganak na yung bago nating pagkatao. Na dahil sa pagsampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, meron ka ng bagong pagkatao. Sabi po sa verse 1, Colossus chapter 3, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. You have been raised up with Christ. Sinasabi ni Apostle Paul, muling binuhay kasama ni Kristo ang bawat tumanggap kay Kristo. May bago ng naghahari, kaya may bago na pag-iisip. So, iba na yung hinahanap, bago na yung iniisip. Nasa mga bagay na nasa itaas na. Doon na nakatuon yung pag-iisip. Ito yung konsepto ng kapanganakang muli. Meron na tayong bagong buhay sa muling naging kasama tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus. At sa bagong kapanganakan mo po, meron ng bagong naghahari sa iyo. Meron ka ng bagong hari. Wala na yung dati. Hindi na dati yung nasusunod sa buhay mo. Sa muling kapanganakan mo, meron ka ng bagong hari na dapat masunod. Ang sabi po sa verse 7, dito pa din po sa sulat ni Apostle Paul sa Colossus chapter 3, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Nilalakaran dati. Ipinapamuhay dati. Pinaghaharian pa ng mga ito dati. Sinusunod dati. So, dati pa itong kalagayan noong hindi pa tayo muling binuhay na kasama ni Kristo. Ngayon, iba na. May bagong pagkatao ka na, ipinanganak na yung bagong ikaw. Ngayong may bagong hari ka na, ang bagong hari mo na ang susundin. Hindi na itong dating naghahari sa atin. Ano ba yung payo ni Pablo na dapat gawin sa dating naghahari sa atin? Sa verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Therefore, consider the members of your earthly body as dead. Therefore, dahil sa ngayon ay ipinanganak kang muli, may bago kang hari. Dahil sa ipinanganak ka ng muli at may bago kang hari, patayin ang anumang makalupa na nasa atin. Ito yung masasamang pita o makalaman na naghahari sa atin. Ang sabi dito sa very brutal na pagkakasabi, patayin mo ang makamundong pagnanasa na nasa iyo. Ano-ano yun? Ano-ano ba yung mga kailangan nating patayin? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung kasakiman pala, uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So kung nagiging sakim tayo, nahuhulog tayo sa idolatry. At ito yung dating naghahari sa atin. Ito yung dapat patayin. Hindi na dapat ito yung patuloy na naghahari sa atin. Hindi na dapat ito yung patuloy na nilalakaran natin. Kasi may babala si Apostle Paul. Tuloy natin sa verse 6. Dahil sa mga bagay na ito, yung dapat nating patayin. Pero kung patuloy daw po nating nilalakaran, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dahil sa anumang makalupa na naghahari sa atin, darating sa atin yung puot ng Diyos. Yun yung warning dito. Minsan kasi pakiramdam natin nakakalusot tayo. Halimbawa, kasakiman. Kung nagiging sakim tayo, pakiramdam natin, wala namang masamang nangyayari. Or wala namang masamang mangyayari sa atin. Kaya nananatili sa atin yung kasakiman. Or kaya nananatili sa atin yung anumang makalupa at masamang pagnanasa. Ang paalala at babala dito, dumarating yung puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sinasabi po ni Pablo na dapat nang patayin yung anumang pagnanasang makalaman. Sa halip na
naghahari pa yan sa atin, dapat yan pinapatay. Dapat nang mawala ito dahil na kay Kristo na tayo. At sa verse 8, ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Hindi lang papatayin yung mga pakikiapid, yung karumihan, yung masamang pita, yung masamang pagnanasa, yung kasakiman. Hindi lang yan papatayin, kundi itakwil din po yung mga ito, yung galit, yung puot, yung masamang pag-iisip, yung panlalait, at maruming pananalita mula sa ating bibig. Itakwil daw po natin. At sa verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sinasabi po dito, laid aside, hinubad na natin ang dati nating pagkatao. Yung dating pinaghaharian ng makamundong pagnanasa, inalis na, pinatay na, hinubad na. So may bagong hari ka na. Kaya sabi sa verse 10, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Kung yung luma ay nilaid aside na, yung bago naman ay put on, nagbihis na, isinuot na yung bagong pagkatao. So matapos na hubarin yung luma, yung masama, yung dating pagkatao, isinuot naman natin yung bago nating pagkatao. Yan po yung konsepto ng pagkabuhay muli o yung being born again na mababasa natin dito sa Colossus chapter 3. Meron ka ng bagong katauhan. At ang bagong ikaw, may bagong hari na sinusunod. Kung dati yung naghahari sa atin, makamundong pagnanasa o yung kasalanan, yung naghahari sa atin, ngayon iba na. Ang naghahari sa atin ngayon ay si Kristo na. Meron na tayong bagong pagkatao na hindi na natin sinusunod yung makamundong pagkatao dahil pinapatay nga yun. Ang sinusunod natin yung bago nating pagkatao na nabubuhay na tayo para kay Kristo. Yung bagong pagkatao mo ay may bagong hari na. Yan yung katotohanan ng dapat nating yakapin. Na meron ka ng bagong sinusunod at meron ka ng dapat pinaglilingkuran. Hindi na tayo sumusunod, hindi na rin tayo naglilingkod sa dati nating hari, yung makamundong pagnanasa, yung kasalanan. Kundi ang sinusunod natin at yung pinaglilingkuran na natin ay ang Panginoong Hesukristo na. Na kung pakiramdam natin, wala nang kailangang baguhin sa atin, o kaya kung hanggang ngayon po, sa tagal na nating nag-aaral ng Biblia, tila ba hindi nababago yung ating pagkatao? Suriin natin yung ating mga sarili. Baka po hindi pa tayo lubos na nagpapasakop sa ating hari. So, check natin yung ating mga sarili. Baka hindi pa tayo lubos na sumusuko sa ating hari, ang Panginoong Hesus. Ngayon po, ang bago nating pagkatao, na ang haring sinusunod ay si Kristo, nakikilala na tayo sa pag-ibig. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa verse 4, dito pa rin sa Colossus chapter 3, verse 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig. Na put on love, magbihis ng pag-ibig. So ito na yung nakabihis sa atin, ito na yung nakasuot sa atin ngayon. Yung bago na pagkatao natin. At yung bagong pagkatao natin, nakikilala tayo sa pag-ibig. Kapag tiningnan po kung sino ka, kapag tinignan kung sino tayo, hindi na tayo nakikilala sa pagiging mapuutin. Hindi na tayo nakikilala sa pagiging magagalitin, sa pagiging sakim. No? Ang nararamdaman ng ibang tao kapag kasama tayo, pag-ibig ni Kristo. Kasi yun yung nakasuot, yun yung nakabihis. Ang naririnig kapag nagsasalita tayo, pag-ibig ni Kristo. Dahil tayo ay mga bagong nilalang na, dahil may bago na tayong pagkatao. Kapag sinabi kung kaya ini-introduce kung sino na tayo ngayon, ang maiisip natin at maiisip ng ibang tao ang pag-ibig ni Kristo. Pinagbibihis tayo. Magbihis kayo ng pag-ibig. Kaya dapat kilala na tayo ngayon sa kung ano yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa tayo perfect, syempre. Hindi pa man tayo ganap, pero papunta na dapat doon yung direction natin. Balikan natin yung verse 10. Kaugnay dito sa verse 14. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, na put on the new self. Katulad sa verse 14, isuot natin yung bagong pagkatao na patuloy na binabago
sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa atin. Being renewed, binabago sa kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. The more pala na isinusuot natin si Kristo, the more na nahahayag sa atin at nakikilala natin kung sino yung ating Diyos, ay the more na binabago tayo nito araw-araw. Nagiging katulad tayo ng hari natin. Ano ba yung isang mabubuting katangian ng ating hari? Diba? Pag-ibig. Kaya sabi sa verse 14, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Isa sa mabuting katangian ng ating hari ay pag-ibig. Put on love, which is the perfect bond of unity. Pag-ibig po yung isang katangian at pag-ibig po yung nararanasan natin mula sa ating hari. Yun daw po yung ibihis or isuot natin. Pag-ibig. Ano pa ayon kay Pablo sa verse 15 naman? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. O maghari ang kapayapaan. Let the peace of Christ rule in your hearts. Imbis na paghihiwa-hiwalay, pagkagalit ka, o kaya imbis na kaguluhan ang naghahari sa atin, kapayapaan dapat ni Kristo ang naghahari. Dito po sa sulat ni Pablo sa Colosas, ang kinakausap ni Paul or yung binibigyan niya ng instructions ay mga mananampalataya ng Diyos. Kung ano yung naranasan at kung ano yung tinanggap nila mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, yun din daw po yung iparanas nila sa isa't isa. Kung tumanggap sila ng pag-ibig, hayaan nilang maging tali ng kasakdalan nila yung pag-ibig. So magmahalan sila. Kung tumanggap sila ng kapayapaan, hayaan nila na yung kapayapaan ni Kristo ang maghari sa kanila. So bilang mga mananampalataya na ang hari ay si Jesus, bilang mga binago at patuloy na binabago, hindi na yung masamang sarili natin yung dapat na nakikita sa atin, kundi ang nakikilala na sa atin ay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. At ang bagong nilalang po na taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay nasa isang komunidad kung saan patuloy na naghahari si Kristo. Ang isang bagong nilalang ay nasa isang katawan. Ayon po dito na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, to which indeed you were called in one body. Kung ikaw po ngayon ay bago ng nilalang, sinasabi sa iyo dito na kailangan bahagi ka ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay bago ng nilalang, hindi mo pwedeng sabihin na magsosolo ka lang o kaya ikaw lang at ang Panginoon. Ang komunidad po sa Colosas ay ang church o yung katawan ni Kristo. Ngayon po, kung tayo ay mga bagong nilalang na dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus, hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon at maging sa ibang mga tao na hindi natin kailangan ang church. Hindi natin kailangan ang community ng mga mananampalataya. Napag-aralan natin last Sunday, ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagtatag ng iglesia. Sabi ng Panginoon, and on this rock, I will build my church. Kung si Jesus po ang nagtayo ng iglesia at ang bawat tao na binabago niya ay inihahatid niya sa kanyang katawan o sa kanyang church, kung si Jesus ang naghahatid sa atin patungo sa komunidad ng mga mananampalataya, kung tayo ay tinawag sa isang katawan, isa pong pagmamataas sa Panginoon kapag sinabi natin na hindi ko kailangan, Lord, ang katawan mo. Hindi ko kailangan ang itinayo mong church. Pagmamataas yan. Pride yan. Pagmamalaki yan sa Panginoon. Remember po, tayo ay isang bagong nilalang na at may bagong hari na dapat sinusunod. Hindi na tayo ang naghahari. Hindi rin iba yung naghahari sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Yung hari natin, may itinayong church at tinatawag tayo, inihahatid tayo. Kaya kung tayo po ay totoong tagasunod ng Panginoong Jesucristo, magiging konektado tayo sa Kanya, sa Panginoon, at sa lahat ng mga tinawag niya o inililigtas niya. Kaya tiyakin po natin na tayo ay kabilang sa iglesia na itinatag ng Panginoon. At ang iglesia ng Panginoon, makikilala natin kung ang naghari doon ay pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Kapag ang naghari sa iglesyang yon ay pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, yan ang iglesia ng Panginoon. Sinasabi ni Pablo sa komunidad sa Colosas, magmahalan kayo.
Magbihis ng pag-ibig at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Bilang mga bagong nilalang, ang anumang naranasan nila mula sa Panginoon ay kanila ding iparanas sa bawat isa, sa iba. So ano yung iminumungkahing aplikasyon nito para sa atin, sa ating natalakay? Number 1, ugaliin nating tanggapin si Jesus bilang hari at isuko ang buhay sa Panginoon. At araw-araw po ito, ugaliin nating tanggapin si Jesus bilang hari at isuko ang buhay sa Panginoon. Hindi po ito minsanan lang. Hindi ito yung unang araw o kaya hindi ito isang beses lang. Ugaliin natin araw-araw. Sabi nga po sa Colossus chapter 3 verse 10, yung binasa natin kanina. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago. Put on the new self who is being renewed. Sa Revised Tagalog Popular Version, yung salin niyan, yung naka-highlight. Bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ibig sabihin po, araw-araw nating isinusuko yung ating buhay sa Panginoon, araw-araw din tayong pinaghaharian at araw-araw tayong binabago na maging kalarawan tayo ng lumalang sa atin. So yung process, no? Simula sa day 1, araw-araw hanggang ngayon, hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Sinasabi po sa ibang sulat sa Biblia, ang tumawag sa atin ay banal. Kaya magpakabanal din tayo. So, ugaliin natin na tanggapin si Jesus bilang hari at isuko natin ang ating buhay sa Panginoon araw-araw. Muli po, kung tila walang nababago sa ating pagkatao, baka po hindi pa tayo lubos talaga na nagpapasakop kay Kristo. Number 2, lasapin ang kabutihan ng Panginoon at ipadama ito sa iba. Lasapin, danasin mo, tingnan mo, experience it, taste it, lasapin mo ang pag-ibig, lasapin mo ang kapayapaan ng Panginoon. At pagkatapos nun, patapos mong madama, patapos mong maranasan, ay ipadama mo rin ito sa iba. Kung minahal tayo ng Panginoon, mahalin din natin ang iba. Tayo nga po, dating mga kaaway tayo ng Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos. Binigyan pa tayo ng karapatan at tinanggap na maging kanyang mga anak. Kaya tayo din po, ang utos ng Biblia, maging yung mga kaaway nga natin, kailangan nating ibigin. At kung paano tayo pinatawad, magpatawad din tayo. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ganun din tayo magmahal. Kung paano nagmamalasakit ang Panginoon, kung paano niya tayo pinagmamalasakitan at ninanais niya tayong maligtas, maging ganun din tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi nga po ni Apostle Paul, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Naranasan ng mga mananampalataya ang pag-ibig ng Panginoon. Ang bunga niyan, magmahalan ang mga mananampalataya. Kung naranasan ang bawat isang pag-ibig, iparanas, ipadama sa iba ang pag-ibig. At sa verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Tapos dito, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Natanggap mo yung kapayapaan mula kay Kristo, kapayapaan din yung maghari sa bawat isa sa inyo. At kapayapaan ng Panginoon ang maranasan ng iba sa pamamagitan mo. So, lasapin ang kabutihan ng Panginoon at ipadama ito sa iba. Number 3, maging aktibong bahagi ng katawan ng Panginoon. Kung ikaw po na nakikinig ngayon ay wala pang komunidad ng mga mananampalataya na kinabibilangan, ang paalala po sa ating aralin ngayon ay makita mo na kailangan din pala. Kailangan pala na maging bahagi ka ng isang community na itinayo ng Panginoong Jesucristo kung saan ka lalago sa iyong pananampalataya bilang alagad at lingkod ng Panginoon. At sa iyong masasamahan, asahan mo po na hindi yan perpektong komunidad. Hindi yan perpektong church.
Hindi yan perpektong iglesia. Dahil ang isang church po ay binubuo ng mga makasalanang tao na inililigtas at binabago ng Diyos. Sabi nga po sa Acts chapter 2 verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Idinaragdag ng Panginoon sa kanyang itinayong iglesia ang mga who were being saved, mga inililigtas. Pero hindi pa yan mga perpekto. Nasa ilalim pa ng proseso ng Panginoon at araw-araw ay binabago ng Panginoon. So ang nasa church po, mga taong makasalanan na nagpapabago sa Panginoon. Sa sasamahan mong community, hindi yan perfect. At dadagdag ka sa kanila. Makikita mo yung imperfections nila at makikita ng iba yung imperfections mo. Pero hindi yun yung dahilan para baliwalain natin at hindi patatagin yung iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus kung saan ka dinadala, kung saan ka tinawag. So ang church po o yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay araw-araw na binabago ng Diyos. So lagi tayong binabago ng Diyos sa tulong ng kanyang salita. At ang paalala po, tiyakin mo na ang sasamahan mong community ay ang pinaghaharian ni Kristo. Salita at aral ni Kristo ang ipinangangaral. At para naman po sa mga bahagi na ng katawan ni Kristo, ang paalala po ay maging aktibo tayong bahagi ng iglesia. Aktibo tayo. Huwag nating pabayaan yung mga pagtitipon. Huwag nating pabayaan yung mga aral. Tiyakin nating tama at tiyakin nating napoprotektahan yung biblical na aral na ipinahayag at tinanggap natin. Lagyan natin ng konting tapang, no? or anghang. At ang paalala pong ito para lamang sa nasa loob ng ating kongregasyon. Reminder po ito kasi bihira naman nating matalakay ito, yung tungkol sa aral na taglay mula sa eksaktong paghahayag sa atin ng Biblia patungkol sa espiritu o yung banal na espiritu, yung mang-aaliw. Sa loob ng ating kongregasyon, ano po ba yung pinanghahawakan patungkol sa ating pagkilala sa espiritu? Ganito po. Ang espiritu po, hindi natin sinasabing siya ay Diyos, pero hindi din natin sinasabi na hindi siya Diyos. We do not say He is God, but we also do not say He is not God. Kung ano lamang po yung inihahayag ng Biblia. Iyon lamang po yung ating pagkilala. Isiningit ko lamang po yun. Kasi maraming local church ang nagpapakilala sa ating paligid na kailangan po lamang nating maging maingat. Kailangan po nating maging mapanuri sa pakikinig at pagtanggap ng mga aral. Maging mapanuri, maging mapagsiyasat, maging maingat sa pakikinig sa mga pangangaral ng ilan. At nawa po tayo ay laging maging konektado sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nagpapasakop tayo sa Panginoong Hesus bilang ang ating Panginoong Hesus ang hari na dapat sundin at dapat paglingkuran, tayo po ay mga bagong nilalang na patuloy na binabago ng Diyos. So bilang mga bagong nilalang na binabago araw-araw ng Diyos, paano ba natin maipapamuhay ang pag-ibig at kapayapaan na natanggap natin mula sa ating Panginoon? Sagutin natin yan sa ating sarili. Paano ba natin yan yung na-experience natin mula sa Panginoon, paano natin ma-share sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Bilang mga bagong nilalang, paano ba natin mapapangalagaan at mapapangasiwaan ang itinayong iglesia ng Panginoong Hesus na ating kinabibilangan? Huwag nating balikan yung dati nating masamang pagkatao. Ang payo ni Pablo, nabasa natin kanina, patayin, iwaksi ang kasamaan, hubarin, at ibihis ang bagong pagkatao.
Patuloy po nating isuko ang ating mga buhay sa ating Hari at tagapagligtas, ang nagmahal sa atin at nagbigay sa atin ng kapayapaan, ang ating Panginoong Hesukristo. Nikayat ko rin po ang bawat isa sa patuloy na pagsisiyasat ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig hanggang sa makatapos po tayo sa ating gawain ngayon.